Okay. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأسعد وأشقى وأضل بحكمته وهدى ومنع وأعطى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى ورسول مجتبى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ito ang pinakahuling bahagi o pinakahuling chapter ng Kitab Al-Fiqh na ating itatalakay. Walang iba kundi ang kabanata na may kaugnayan sa i'tikaf. Although yung some information ng i'tikaf ay natalakay natin ito sa mga nauna, lalo pa sa mga naunang estudyante, sa mga dati pa. Subalit dito inshallah ay ang ibang information dito ay maaari nating maulit bilang ika nga sabihin natin ay review, at maging sa mga baguhan ito rin ay para malaman nila. At the same time ay maraming kadagdagan dito ng mga iba't ibang issue na may kinalaman sa al-i'tikaf. Okay, so na kung saan ang kabanata na ito ay napapaloob ang iba't ibang mga issue, masail at mga section. Una-una, fasl awal, section 1, ito ay may kaugnayan sa pagpapakahulugan ng i'tikaf, wa ghayatuhu, at yung objective ng i'tikaf, wa hukmuhu, and also the rulings of i'tikaf. Then section 2, syurutu sihhat al-i'tikaf, condition para maging valid ang i'tikaf. Ano ba yung mga condition para maging balido ang i'tikaf? Then section number 3, ma yufsidul i'tikaf wa ma la yufsiduhu. Ano ba ang mga nakakasira ng i'tikaf at ano yung mga hindi nakakasira ng i'tikaf? Fasl rabi', pang-apat na section, ahkamu nadhril i'tikaf. Ano yung mga batas ika nga na may kaugnayan sa vow, yung mga panata na may kinalaman sa i'tikaf. Then fasl khamis, pang-limang section, qada'ul i'tikaf, ang pagkakaba ng i'tikaf, kung ito ba ay merong qada o wala, at kung kailan ikakada ang i'tikaf. And also we have last section, ma yundabu lil mu'takif fi'lu, at ano yung mga inirekomenda at sunna para sa isang i'tikaf na isasagawa niya habang isinasagawa niya ang i'tikaf. Okay, so inshallah na of course dadako tayo ngayon sa unang section na may kaugnayan sa ta'riful i'tikaf, mga pagpapakahulugan, definition ng i'tikaf, wa ghayatu, objective of i'tikaf, and the rulings of i'tikaf. Okay, una, ta'riful i'tikaf. How do we define i'tikaf? Okay, al-i'tikaf lugatan, ang i'tikaf in terms of lexical meaning, literal meaning, al-iqbalu ala shay'i wal ihtibasu fihi. Al-iqbalu, ito yung devotion to something. Ikaw ay parang dedicated ba? Ikaw ay isang dedicated sa isang bagay, devoted ka sa isang bagay, wal ihtibasu fihi, at para bagang kinukulong mo ang sarili mo sa isang bagay, di ba? Halimbawa, ito ay pangkalahatan na sapagkat ang lexical meaning ng isang word sa Arabic ay sumasaklaw sa lahat ng aspeto. Mas malawak ang kahulugan ng literal kaysa sa tinatawag na technical meaning or sharia meaning. Na kung kaya pag literal meaning yung i'tikaf, halimbawa ikinukulong mo ang isang bagay, ikinukulong mo ang sarili mo, halimbawa sa pagmamahal mo sa isang tao, nag-i'tikaf ka, kapatid. Okay? Sa isang tao, huwag kang mag-i'tikaf sa isang tao, mag-i'tikaf ka sa masjid. Anyway, okay, yung pang ibig sabihin ng tinatawag na i'tikaf, o kaya devoted ka, loyal ka sa isang bagay, ano pa man mga bagay, ika nga, ang tawag dyan in lexical meaning ay i'tikaf. Okay, natili ka sa isang bagay. Ano yung sabihin ng i'tikaf? Okay? Halimbawa, natili ka sa tinatawag na pagkain. Doon ka na lamang sa kusina, di ba? Kumain, kumbaga. Okay, nasa loob ng refrigerator. So, yan ay i'tikaf in literal sense. Na kung saan min akafa ala shay, ibig sabihin naman akafa ala shay, ibig sabihin sino mang nag-adhere ang isang bagay, sa isang bagay. Ibig sabihin, is adhering, is clinging to a thing, to a specific thing. So, yan ang i'tikaf. Ida aqbala alayhi muwadhiban la yasrifu anhu wajha.
na kung saan kapag siya ay ika nga if is devoting, ika nga at is persisting, kapag talagang nagtiyatsaga ka na mayroong pagtatsaga at hindi niya ibinabaling ang kanyang mukha sa bagay na ito. Yun yung meaning ng i'tikaf. Yung bang nakafocus lamang siya sa isang bagay tapos hindi niya ibinabaling ang kanyang attention, ang kanyang puso, ang kanyang mukha sa ibang bagay. Doon lamang sa bagay na yaon. Di ba? So, mashallah. Kaya nga pag ang isang tao nakabaling lamang ang kanyang attention sa isang bagay, nag-i'tikaf siya. Si brother nag-i'tikaf, di ba? Pag tinawag siya, hindi siya namamansin kasi nakabaling lamang yung mukha niya sa cellphone, di ba? So, naka-i'tikaf siya. Nag-i'tikaf siya sa cellphone. Kasi bakit? Kahit anong tawag mo sa kanya, ay hindi siya namamansin, di ba? Kasi naka-focus lamang siya doon sa cellphone kung ano yung mga tinitingnan, di ba? So, yun ay i'tikaf ang tawag dyan sa literal sense. Malinaw? Wa minhu qila liman lazama al-masjid. At mula sa kahulugan nito, sinasabi na sa sino man na talagang nanatili sa loob ng masjid. Pag nanatili ka sa loob ng masjid in a specific duration, ang tawag dyan is i'tikaf. Wa qama 'ala al-ibadati fihi. Okay? At isinataguyod niya, itinatayo niya ang pagsamba sa loob ng masjid. Malinaw yan ang ibig sabihin ng i'tikaf. Akifun wa mu'takifun. Na siya ay, ang sabihin is clinging doon, and same time he's tinatawag na dwelling or lodging doon, nanatili siya doon. You know? Yan ang ibig sabihin ng i'tikaf in literal sense, by the way. Of course, hindi yan ang gusto natin. Ang gusto natin ay walang iba kundi yung tinatawag na istilahan, technical meaning ng i'tikaf. Wal iqamatu fil masjidi biniyati taqarrub ila Allah azza wa jal. Ito ay ang pananatili daw, pagstay sa loob ng masjid na mayroong layunin na pagpapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. So that is the most important thing. Meron kang layunin na pagpapalapit. Kasi hindi lahat na nagstay sa masjid, ito ang layunin nila. Na sila ay gagawa ng mga bagay o gawain na nagpapalapit sa kanila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Laylan kana o naharan. Gabi man ito or araw. Okay? So, ang mahalagang punto dito talagang meron kang gagawin pagsamba. Gagawin mo ito bilang pagsamba at pagpapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pananatili sa loob ng masjid. Yan ang ibig sabihin ng i'tikaf in technical sense. Okay. Of course, sa pangalawang section na ghayatul i'tikaf, ano ba ang objective ng i'tikaf? Okay, ano ba ang objective? Bakit kinakailangan ng i'tikaf? Maraming mga ikino-consider ang mga ulama, pinapaliwanag ang mga ulama, suggestion ng mga ulama hinggil sa bagay na ito. I'tikafi ghayatun minha, para sa i'tikaf ay mayroong mga objective at kabilang narito. Una, uqufu al-qalbi ala ta'atillahi ta'ala. Uqufil qalbi, ibig sabihin ito yung tinatawag na pag-adhere, pag-stick ng puso sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi yan talagang pinaka-objective ng i'tikaf. Hindi lamang ikaw ay matutulog doon, hindi lamang ikaw ay magpapahinga doon, kundi ay kinakailangan yung puso mo naka-attach, naka-cling, ika nga sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Then pangalawa, jam'ul qalbi alayhi wa waqfu an-nafsi lahu. Jam'ul qalbi alayhi, ibig sabihin yung collecting the heart. Kukolektahin ang puso, ika nga, para sa pagsunod, para sa paggawa ng pagsamba. Diba? Kasi minsan yung puso natin kalat-kalat in the sense na kung saan-saan ito pumupunta. In the sense na marami ang nakalagay dito. Diba? Na watak-watak ang puso ng isang tao. Diba? Durug na durug ang puso ng tao. Diba? But it doesn't mean durug na durug, ibig sabihin na talagang literally. Pag sinabing durug na durug, ibig sabihin talagang yun nga, talagang broken-hearted ang puso ng tao at iba pa, diba? Broken-hearted siya, diba? Kasi bakit kung ano-ano inilalagay dyan sa puso na yan. Kaya naman, in order to collect at para maging mabuo muli, din gawin mo yung i'tikaf, kasi yun ang objective ng i'tikaf, is to collect the heart, ika nga, para sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa waqfun nafsi lahu, at yung bang ititigil mo sa anumang gawain ang sarili mo para lamang sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba wala ka na bang ingagawin?
yung bang hindi abala ang sarili mo sa anumang iniisip, sa anumang yung bang pagiging abala sa makamundong bagay, talagang para lamang talaga sa pagsunod sa Allah kapag gumawa ka ng i'tikaf. Diba? Kaya nga hindi pwede mag-i'tikaf ka tapos habang nag-i'tikaf ka kung ano yung binobrowse mo sa tinatawag na Facebook o sa social media, tapos nakikipag-chismisan ka directly o indirect, ika nga virtual chismis, yung ano man katulad nito, subhanallah, diba? Virtual chit-chat, ika nga na hindi naman kailangan habang nag-i'tikaf ka. So ito yung nakakapawalang bisa ng i'tikaf, lalo pa uso ngayon sa panahon ngayon yung tinatawag na virtual. Then pangatlo, al-khalwatu bihi subhanah. Yung ba ngayon nga al-khalwa, ang ibig sabihin ng khalwa, yung bang tinatawag na yung bang you in Allah subhanahu wa ta'ala lamang, ika nga doon sa lugar na yaon, diba? Para bang walang ibang nakahalo na anuman, ika nga kundi ikaw at ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang ibig sabihin ng khalwa bihi subhanahu wa ta'ala. Pang-apat, al-inqitaw an al-ishtighali bil khalqi wa bi umuri ad-dunya. Ito ang kita, yung puputulin mo ang anumang pagiging abala mo sa makamundong bagay, sa mga anumang mga nilikha sa pamamagitan sa tinatawag na mga nilikha, anumang mga makamundong bagay. So ibang i-disattach mo yun, okay? I-detach mo yun, okay? Bisa pa talagang puputulin mo yung pagiging abala mo, isipan mo man, physical, ika nga, mula sa dunya, mula sa anumang mga nilikha, para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. So those are the objective of i'tikaf. And all of us, lahat tayo ay batinan natin yan. Pangatlong section mga kapatid ay hukmul i'tikaf. Ano ang batas ng i'tikaf? Al-i'tikafu sunnatun rijali wan nisa. Ang pagsasagawa ng i'tikaf, ito ay sunnah. Ito ay sabihin natin legislated in according sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallam para sa mga kalalakihan at para sa mga kababaihan. Okay, wahada biittifaqil madhhab al-fiqhi al-arba'a, at ito ay alinsunod sa apat na madhab. So merong putol dito, qad tumna'u al-mar'atu min al-i'tikafi fil masjid idha lam yakun fihi makanun tastatiru fihi. Maaring mapagbawalan ang babae mula sa pagsasagawa ng i'tikaf sa loob ng masjid kapag doon sa loob ng masjid ay walang available na bagay na magsisilbing harang sa kanila. Halimbawa, open yung masjid, walang pangbabae, di ba? Walang room ng pambabae, walang padir, walang kortina, o namang katulad nito na maaaring harang sa partition sa pagitan ng lalaki at saka ng babae. So bawal, kapag ganito ang nature ng masjid, ay bawal na magsagawa ng i'tikaf ang babae sa loob ng masjid. Aw khifatil fitnatu alayha min al-fasqa, o di naman kaya meron nga na mga harang, meron, subalit ay hindi naman sabihin natin ay ligtas sa fitna, di ba? Pinangangambahan dito ang fitna na maaring mangyari, di ba? Sa sino man, babae man o sa tinatawag na lalaki, maaring mahulog sa tinatawag na krimen or immoral o anumang katulad nito. Falman'u ha huna innama huwa linadri syari' ila siyanat al-mar'a. Bakit ito ipinagbabawal? Hindi dahil sa ibang bagay, kundi bawal ito dahil tinitingnan, okay? Tinitingnan dito, isinaalang-alang dito ng Sharia ang pangangalaga sa kababaihan. Hindi ibig sabihin na bawal sa kanila, la ila alas li hukum al-i'tikaf. Hindi dahil doon sa punto ng original, ika nga na hukom ng i'tikaf. Bagkos sa punto bilang pangalaga sa mga kababaihan. Kaya bawal. So alam natin na Sharia, diba, kapag ang isang bagay nagdudulot ng kapahamakan o fitna para sa isang tao, ipinagbabawal sa kanya ang i'tikaf. Ang tawag diyan is saddu dhari'ah. Okay? Saddu adh-dhari'ah. Ito yung isa sa mga pamantayan ng pangahatol sa Islam. Saddu adh-dhari'atu. Okay? Ang saddu adh-dhari'ah, it's a law, ika nga, isa sa mga principle ng Islam, na anumang bagay na hindi pa nangyari, na kapag ito ay ginawa, okay, subalit maaaring mag-cause ng trouble, maaaring mag-cause ng kapahamakan, ng darar, maaaring mag-cause ng kapinsalaan o magbunga ng tinatawag na fitna, then isinasarado na ng Islam. Kaya nga, tulad na anong dalil ng saddu dhari'ah, sinabi ng sa aya mismo, sinabi ng Allah,
wala taqrabuz zina, at huwag kayong lumapit sa pangalunya. So paglapit sa pangalunya, kaya naman batay dito na anuman ang sabihin natin na anumang gawain sa pagitan ng lalaki at saka ng babae na hindi nasabihin at maaring humantong sa sexual intercourse o maaring humantong sa tinatawag na zina ay pinagbabawal. Because of this, saddad dhari'ah. Kaya nga sabi ng Allah, huwag kayong lumapit. Hindi sabi, huwag kayong mangalunya. Kasi kung pag sinabi ng Allah na huwag kayong mangalunya, pwede palang mag-date. Pwede palang magsabihin natin, hawak-hawak kamay, di ba? Beso-beso, okay, mga sisi, mga ganun ba? Di ba? So, beso-beso ang brother kay sister. Kasi nga, ang sanabi ng Allah, wala taznu, huwag kayong mangalunya. So, ibig sabihin pala, pwede ka magbeso-beso sa mga sister, pwede ka halikan ng kamay ang sister, mahalikan yung noon niya. Di ba? At least wala namang nangyaring tinatawag na sexual intercourse. So, di ba? So, ang Quran is very eloquent ang Quran. Kaya sabi ng Quran, wala taqrabu, huwag kayong lumapit. So, anumang indikasyon ng pagpapalapit sa pangalan niya, ipinagbabawal ng Sharia. And that is saddu dhari'ah. Okay? Yan ay tinatawag na saddu adh-dhari'ah. Of course, nakasaad dito, mayroong footnote dito, batay sa tinatawag na, illa anna i'tikaf al-mar'a fi masjid baytiha. Maliban daw, okay, na ang pag-i'tikaf ng isang babae sa loob na sa masjid sa kanyang sa masjid sa loob ng kanyang tahanan. Ano yung masjid ng babae sa loob ng kanyang tahanan? Al-mawdi'u alladhi tusalla fihi salawat al-khamsa min baytiha. Ito yung mga special place or spot sa loob ng kanyang bahay, ay katulad ng kwarto, halimbawa private room ng babae, na kung saan isinasakatuparan niya dito ang kanyang 5 beses na pagdarasal. Indal Hanafiya, sa mga Hanafiya. But of course, that is refuted. Okay? Although sinasabi ng mga ulama ng Hanafi scholar na pwedeng mag-i'tikaf ang babae sa loob ng bahay, mga kababaihan, sa kanilang mga kwarto, but it is refuted sapagkat wala itong tinatawag na dalil sa banal na Quran at maging sa tinatawag na hadith. Although yung kanilang interpretation ng masjid doon sa wa antum aakifuna fil masajid, at kayo ay mag-i'tikaf sa masajid, ang tinutukoy na masjid dito, masajid nila sa mga Hanafi scholar, ay pangkalahatan sapagkat anong dalil na ang masjid bilang kahulugan, ika nga ay pangkalahatan, na ito'y tumutukoy din ang masjid sa lupa, kahit anong lupa ay matuturang na masjid, kahit saan kalupaan, kahit pa sa labas mismo ng kilalang masjid, matatawag na masjid. Ay mismo sa hadith sa sallam, waju'ilat liyal ardu masjidaw tahura. Diba? At ginawa sa akin at para sa aking umma at para sa akin ang ard, ang kalupaan bilang masjid. Okay? Bilang tinatawag na masjid. So, ibig sabihin, lahat ng kalupaan ay may tuturing na masjid. Kasi yan ang kahulugan ng masjid. Ibig sabihin, yung tinatawag na pangkalahatang kahulugan na walang iba kundi ang kalupaan. You know? At ginagawa din ang kalupaan bilang pamamaraan ng paglinis na tinatawag na tayammum. Ay sabi ng mga Hanafi scholar na batay sa kahulugan na pangkalahatang masjid, pwede ang babae mag-i'tikaf sa loob ng kanyang tinatawag na bahay, sa kanyang silid, sapagkat masjid niya yun. But of course, that is refuted sapagkat ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay pinatunayan sa kanyang mga aksyon ng interpretation ng wa antum aakifuna fil masajid, at kayo mag-i'tikaf sa loob ng masjid ay mismong masjid. Dahil kailanman ay hindi nag-i'tikaf ang propeta sallam sa labas ng mismong masjid, kundi sa loob ng masjid. Okay? So yun po yan mga kapatid. But kaya nga naman refuted ang kanilang, sabihin natin, ang kanilang justification. Of course, let us respect the Hanafi scholar. They are scholar, mga kapatid. Saan tayo, hindi mo pwedeng i-degrade sila sapagkat they are scholars. Ano na? Afdalu min i'tikafi fi masjid al-jama'a. Kaya sabi nila, pinakamainam daw para sa karapatan ng babae na mag-i'tikaf sa loob ng masjid niya, sa loob ng tahanan niya. Masjid sa loob ng tahanan niya. Yun yung kanyang kwarto, yung kanyang special chamber, kumbaga. Diba? So, yan sa mga Hanafi scholar. Now, let's talk about section 2, ma yushtaratu wa ma la yushtaratu as-sihhat al-i'tikaf. Ano ang mga kondisyon at hindi mga kondisyon para maging valid ang i'tikaf? Una-una, al-awwal al-Islam, ang Islam. Al-Islam yushtaratu lis-sihhat al-i'tikaf, al-Islamu. Kabilang sa kondisyon para maging katanggap-tanggap at tama at wasto ang i'tikaf, unang-unang al-Islam. Ibig sabihin ay kinakailangan Muslim siya. Hada bi'ittifaq madahib al-fiqh al-arba'a. At ito ay alinsunod sa napagkasunduan ng 4 na madhab.
Pangalawa, mga kapatid, ay walang iba kundi al-aql. Ibig sabihin ng akal ay ang kaisipan. Matinong kaisipan. Yushtaratu li sihatil i'tikaf al-aqlu. Kondisyon para maging tamang i'tikaf ay aqlo. Ibig sabihin yung kaisipan. Tamang kaisipan. Wahada bittifaq al-madhahib al-fiqh al-arba'a. At alinsunod sa pinagkasunduan ng 4 na madhab. Thalithan, at-tamiz. Okay, at-tamiz, hindi yung itong pagkain at tamiz ha, mga kinakain na may kasamang full. Okay? Ang tamiz, ito ay kaya niyang i-distinguish ang tama okay, mula sa mali. Kaya niyang, ibig sabihin, alam niya yung ginagawa niya. Ibig sabihin ng tinatawag na tamiz. Nangangahulugan dito na kahit hindi pa umabot sa wastong edad, yung tao, yung bata o yung bata, yung lalaki man o babae, pag hindi pa siya dumating sa wastong edad, subalit meron siyang katangian ng tamiz. Ang tamiz ay meron siyang katangian na kaya na i-distinguish ang tama sa kamali o alam niya ang kanyang ginagawa. At yushtaratu li sihatil i'tikaf at tamiz. Kaya ginawang kondisyon para maging katanggap-tanggap ang i'tikaf ng isang bata kapag siya ay nasa kanya yung katangian ng tamiz. Okay? Hindi tamis. Tamiz. Kasi iba yung tamiz yung masarap yun tuwing umaga. Wahada bittifaq al-madahib al-fiqhiyya al-arba'a. At ito ay alinsunod sa tinatawag na pinagkasunduan ng mga ulama. Yes, mainit na masarap lang talaga pag mainit-init pa yan. Tamiz. Okay, so pagkain natin ng Pakistani or Pakistan. Then rabi'an ay an-niyya. Ay walang iba kundi ang intensyon. Yushtaratu li sihatil i'tikaf an-niyya. Ibig sabihin ay ginawang kondisyon upang maging tanggap ang i'tikaf, walang iba kundi ang intensyon. Naqal al-ijma' ala dhalik, at ito ay consensus of the scholar, and it was transmitted by Ibn Rushd, Ibn Juzay at iba pa mga scholar. So ito yung mga tinatawag na sabihin natin mga kondisyon. So meron 4 na kondisyon. Okay, para magiging sabihin natin ay para magiging tama at tanggap ang i'tikaf. So 4 yan, al-Islam, al-aql, at-tamyiz, an-niyya. Panglima, at saka mayroon tinatawag na panglima pala, idhnu az-zawji li zawjatihi. Kapahintulutan, approval ng asawa para sa kanyang asawa, para sa kanyang wife. Yushtaratu li-i'tikafu az-zawja ay ya'dhana laha zawjuha. Ginawang kondisyon para maging katanggap-tanggap ang i'tikaf sa isang babae, kinakailangan ng approval, kinakailangan ng kapahintulutan ng kanyang asawa na ito ay isasagawa niya. Okay? Na ito ay kanyang tinatawag na isasagawa. Okay. Wahada bittifaq al-madhahib al-fiqhiyya al-arba'a, at ito ay alinsunod sa pinagkasunduan ng 4 na madhab. Pang-anim, meron pa tayong 6 na kondisyon. Ayan. Kondisyon al-masjid. Yan. Al-masjid. Kaya nga dito, ginawang kondisyon ng masjid. Ishtiratul masjid. Kondisyon, ika nga sa tinatawag na ng masjid. Yushtiratu li-sihhatil i'tikaf ay yakuna fil masjid. Kondisyon daw para maging tama at acceptable ang i'tikaf ay kinakailangan mangyari ito sa loob ng masjid. Di ba? Nakal al-ijma' ala dhalik, ito ay consensus of the scholar Ibn Abdi al-Bar wa Ibn Qudama al-Qurtubi wa Ibn Taymiyyah. Okay. Pangalawa na may kinalaman sa masjid ay hukmul i'tikaf fi ghairil masajid ath-thalatha. Batas ng i'tikaf, batas sa pagsasagawa ng i'tikaf sa mga masjid na bukod doon sa 3 masjid. Okay? Bukod sa 3 masjid. Anong tinutukoy sa 3 masjid? Yung Masjid al-Haram, Masjid al-Nabawi at saka Masjid al-Aqsa. So la yushtaratu ay yakuna al-i'tikaf fi masajid thalatha. Hindi daw ginawang kondisyon na isa sa katuparan ang i'tikaf o magkakaroon ng i'tikaf, gagawin mong i'tikaf sa mga masjid, sa mga 3 masjid. Ito yung 3 masjid, Masjid al-Haram, Masjid al-Nabawi, Masjid al-Aqsa. Ibig sabihin, hindi kondisyon na kinakailangan mag-i'tikaf ka lamang sa mga masjid na ito, kundi sa lahat ng masjid. Wa hadha bi ittifaq al-madahib al-fiqhiyya al-arba'a, at ito ay alinsunod sa pinagkasunduan ng 4 na madhab. Then pangatlo na may kinalaman sa masjid, yan, dawabit al-masjid alladhi yasihu fihi al-i'tikaf. Ano yung mga pamantayan ng masjid na kung saan ay katanggap-tanggap ang i'tikaf sa kapag dito isinasagawa. Okay, una,
in kana yatakhallalu al-i'tikafa salatu jama'atin fayushtaratu lis-sihhati ay yakuna fi masjidi jama'atin. Kung ang kapag ang i'tikaf daw ay nakapaghihiwalay sa tinatawag na pagsagawa ng salatul jama'a. Ibig sabihin dito, kapag ang masjid na yaon o musalla na doon ay hindi isinasakatuparan ang sabihin natin ng jama'a, ang congregational prayer. Subalit, kinakailangan mong lumabas ng masjid para pumunta sa kabilang masjid na doon isinasakatuparan ng congregational prayer. Kapag ganito ang nangyari, fayushtaratu, magiging kondisyon para maging tanggap ang i'tikaf ay yakuna fi masjid jama'atin. Kinakailangan isakatuparan ito doon sa masjid na nandoon isinasakatuparan ang congregational prayer. Okay? Wahuwa qawlul Hanafiya. Ito yung opinion ng mga Hanafiya scholar, Hanabila scholar, ikhtarahu Ibn Baz at saka Ibn Uthaymin rahimahullah. Ito yung piniling opinion ni Sheikh bin Baz at saka ni Sheikh Uthaymin rahimahullah. Pangapat, al-i'tikafu fi ghairi masajid al-jum'ati in kana la yatakhallal al-i'tikafu jumu'ah. So ang i'tikaf daw sa masjid na kung saan ay wala dito yung tinatawag hindi sinasakatuparan ang Jum'ah. Okay, kapag in kana la yatakhalal i'tikafu al-Jum'ah. Kapag hindi daw, nasabihin natin na hindi nag-aabandona sa i'tikaf ang salatul Jum'ah. So paano ito? Yajuzu al-i'tikafu fi ghairi masjid al-Jum'ah. Pinahihintulutan ang pagsasakatuparan ng i'tikaf sa masjid na kung saan ay hindi isinasakatuparan dito ang salatul Jum'ah. Okay, subalit ang mga congregational prayer na iba na isakatuparan. Kasi meron tayong dito, halimbawa Saudi Arabia, meron tayong na Masjid Jami'. Okay, kahit sa mga Islamic country katulad ng Dubai at iba pa, meron tinatawag na Masjid Jami'. Ang Masjid Jami', ang ibig sabihin nun, yun yung masjid na isinasakatuparan dito ang salatul Jum'ah. Okay? So in kana la yatakhalal i'tikafu Jum'atu bitifaq madhhab fiqhi al-arba'a. Kaya nga kapag yun nga ay hindi mag-iiwan nga sa isang tao ang pagsasagawa ng tinatawag na Jum'ah habang isinasagawa niya yung tinatawag na i'tikaf. So merong footnote dito. And al-Malikiyya, sa mga Malikiyya daw, annahu idha nawa muddatan yata'ayyan alayhi ityanul Jum'ati. Ibig sabihin kapag siya'y nagkaroon ng layunin na specific na duration ng kanyang i'tikaf na siya ay ityanul Jum'ati fi ithnaiha fayata'ayyanul jami'u. Kaya ang gagawin niya ay so siya'y pupunta doon sa masjid na isinasakatuparan ng salatul Jum'ah habang isinasagawa niya ang kanyang i'tikaf doon sa ibang tinatawag na masjid. Kaya naman ay siya ay mag-locate ng tinatawag, magtukoy ng Masjid Jami' which is ang Grand Mosque. Wa inda Shafi'iyya, sa mga Shafi'iyya naman, scholar, yajibul jami'u lil i'tikafu fihi. Sabi niya, sa mga Shafi'i scholar, kinakailangan, obligado na ang isa sa katuparan ng i'tikaf ay mismo sa Masjid Jami', sa congregational, sabihin sa Grand Mosque, na nandoon itinataguyod ang salatul Jum'ah. In nadara muddatan mutataba'a fiha yawmul Jum'ati wa kana mimman talzimul Jum'ah wa lam yusrat al-khuruju laha. Subalit kapag innadara, kapag siya nag-vow, nagpanata siya ng sabihin natin ng sunod-sunod na sabihin natin mutatabi'a, which is succession na duration ng kanyang i'tikaf fiha yawmul Jum'ah, at doon halimbawa ilang days siya, halimbawa mga sabihin natin 7 days, at doon sa loob ng 7 days andun yung Friday na layunin niya sa pagsagawa ng i'tikaf, panatili ng i'tikaf, na kung saan wain ka na mimman talzimul Jum'ah, kahit pa ay of course siya kabilang mula doon sa inobliga sa kanyang Jum'ah, halimbawa hindi siya traveler, walang yashtarit al-khuruj laha, at hindi kondisyon para sa kanya na tinatawag na lumabas mula rito. Okay, so ang punta dito sa mga Hanafiya, kapag nangyari ito sa kanila, halimbawa hindi siya traveler, at the same time ay meron siyang layunin na sunod-sunod na araw ng kanyang sabihin natin ng i'tikaf, na nagpanata siya at napapaloob dito yung tatawag ng Jum'ah, yung kinakailangan ay nasa Masjid Jami' o sabihin natin Grand Mosque siya magdarasal. Anyway, yan ay tafsil ng mga scholar pagdating sa mga bagay na ito. Ala kulli hal, yung bagay na ito pag halimbawa kapag
nagsagawa siya ng i'tikaf doon sa mga masjid na hindi Grand Mosque. So ang gagawin niya kapag Salatu al-Jum'a na, so lalabas siya, pupunta siya doon sa tinatawag na Salatul Jum'a at ibabalik siya muli papunta doon sa masjid na nagsasagawa siya ng i'tikaf. You know? So parang walang hirap sa kanya, doon na lang siya mag-i'tikaf. Bakit doon pa? Malay mo, namanata siya doon sa masjid na yon. Anyway, siguro ay ito yung panghuli mga kapatid. Panglima, al-i'tikafu fi ghairi al-jami' in kana yatakhalalu i'tikafuhu yawma jum'atin. So dito, la yushtaratu al-i'tikafu bi masjid jami', hindi kondisyon na ang i'tikaf daw ay sa katuparan sa Grand Mosque. Paman wajabat alayhi al-jum'atu, at gayon din hindi rin tinatawag na kondisyon din na kinakailangan ay sabihin natin ay mag-i'tikaf lamang siya para maging tamang i'tikaf niya, ay kinakailangan ay obligado sa kanya ang Salatul Jum'ah. Halimbawa, sa mga traveler, ibig sabihin sa mga traveler, pwede mag-i'tikaf ang mga traveler. Kasi ang mga traveler hindi condition sa kanila na mag-Salatul Jum'ah. Okay? Magkanas at tatakhallalu i'tikafa, fa alayhi ay yakhruj al-hudur al-Jum'ah. Subalit kapag ang i'tikaf niya ay maiiwan ang kanyang i'tikaf dahil lamang sa pagpunta niya sa Salatul Jum'ah, so dito ay gagawin niya, lalabas siya doon sa loob ng masjid na nagsagawa siya ng i'tikaf, papunta doon sa masjid na isa na sa katuparan ng Salatul Jum'ah. Thumma yarji'u ila al-masjid alladhi ya'takifu, ayan. At siya ay babalik nga sa masjid na kung saan siya nag-i'tikaf. Wal afdal ay yakuna i'tikafu fi masjid jami'. Subalit ang pinakamainam daw ay magsasagawa ng i'tikaf sa Grand Mosque. Wa huwa qawlu Hanafiya, ito ay mula sa opinion ng mga Hanafiya, Hanabila, wa qawlu ba'd as-salaf, iba mga salaf, ikhtara al-Arabiyya al-Malikiyya, Ibn Baz, Ibn Uthaymin. Ito yung piniling opinion ng mga nabanggit ng mga ulama. Of course, pang-anim, hukmu su'udi al-mu'takif ila manarit al-masjid. Ano daw yung hatol kapag ang isang nagsagawa ng i'tikaf ay aakyat siya papunto doon sa minaret. Minaret, may mga masjid, may mga minaret. Halimbawa, pag mu'takif ka, pupunta ka doon mismo sa minaret sa taas. Aakyat ka. Yajuzu al-mu'takif as-su'udu ila manarat al-masjid. Pinahihintulutan para sa isang nag-i'tikaf ng pag-akyat papunta doon sa minaret. Okay, sa taas ang minaret. In kana fil masjid, kung ang minaret ay nasa loob ng masjid. Okay? Or naka-attach sa tinatawag na mismong masjid. Kasi may mga minaret na, diba, hiwalay sila mismo doon sa masjid. O babuha fihi, o kaya nandoon yung tinatawag na pintuan niya mismo sa minaret na at nasa loob ng masjid. Wa i'tikafu sahi, at kapag siya nag-i'tikaf, kahit pa siya nag-i'tikaf doon sa minaret, so long na siya ay bahagi ng masjid at loob ng masjid, ang kanyang i'tikaf ay sahih. Diba? Social no, sa minaret siya nag-i'tikaf. Wa huwa madhab al-jumhur, at ito yung madhab ng mga jumhur, Hanafiya, Shafi'iyya at saka Hanabila. Pangpito, hukmu su'ud al-mu'takif ila sath al-masjid aw al-i'tikaf fi. Ano daw yung hatol na aakyat ang mu'takif doon sa bubong ng masjid, o di naman kaya ay nagsagawa siya ng i'tikaf mismo sa bubong ng masjid. Masyaallah, tabaraka. May mga scholar, no? Subhanallah. Yasihu al-i'tikafu fi sath al-masjid. Tama ang i'tikaf ng isang tao sa bubong ng masjid. Actually, nangyari yan sa amin nung kami mga estudyante pa estudyante pa kami ng Baguio City, nag-i'tikaf kami mismo sa bubong ng masjid. Okay? Aw su'ud al-mu'takif ilayo, kaya aakyat yung mu'takif doon sa bubong, wa huwa madhab al-jumhur, at ito yung madhab ng mga jumhur, al-Hanafiyya, Shafi'iyya at saka Hanabila. Okay. Then sumunod na hukmu khuruj al-mu'takif ila rahba. Ang hukom, ang hatol sa paglabas ng mu'takif sa courtyard ng masjid, Yajuzu khuruj al-mu'takif ila rahba. Pinahihintulutan na lumabas ang mu'takif doon sa courtyard ng masjid. In kana muttasilan bil masjid, kung ang courtyard na ito ay attached doon sa masjid mismo. Okay? I'tikafu sahih, ang kanyang i'tikaf ay sahih. Di ba? Halimbawa, super loaded na ang loob ng masjid because of the pandemic, di ba? Dahil sa social distancing, di ba? Tapos, siyempre, ay hindi ka mapun makipagsiksikan doon kasi bawal yan sa protocol. So, mag-i'tikaf ngayon dyan sa courtyard, sa tinatawag na courtyard ng masjid. Gaya ng halimbawa Masjidil Haram, pwede kang mag-i'tikaf dyan sa courtyard ng Masjidil Haram sapagkat ito ay naka-attach
mismo sa Masjid al-Haram. O wa qawlu Shafi'i, ito yung Imam Shafi'iyya, Badul Malikiyya, ilan sa mga skolar ng mga Malikiyya, wa riwayatun an Ahmad, at mula sa mga naisalaysay ng opinion ng Imam Ahmad, ikhtari bin Baz, piniling opinion bin Baz, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, at saka Ibn Hajar al-Asqalani rahimahumullah. Okay? Then tapusin natin ito, panghuli ito. I'tikaful mar'ati fi masjid baytiha. Ang pag-i'tikaf daw ng babae sa loob ng masjid na nasa kanyang tahanan. Ito yung sabi natin, kwarto niya, o anumang katulad nito. La yasihu al-i'tikaful mar'ati fi masjid baytiha. Hindi tama at hindi tanggap ang i'tikaf ng isang babae sa loob ng masjid ng kanyang bahay. Sabihin, yung masjid sa loob ng bahay, yung kwarto niya at iba pa. Wa madhab al-jumhur. At ito yung opinion ng mga jumhurul ulama mula sa Malikiyya, Shafi'iyya, at saka Hanabila. Kasi sa mga Hanafiyya, ito ay pinahintulutan sa kanila at ito ay tanggap ayon sa kanila. Subalit ito ay refuted at hindi katanggap-tanggap. Okay? So, dyan po nagtatapos ang ating fiqh, sabi natin siyam. Barakallahu fiqh, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe my YouTube channel, Alimuddin Onofre Ilyas. Thank you.